Sa tulong ng All the Answers, ano ang high-tech solution sa pabago-bagong panahon? Bakit nga ba nawala sa uso ang mga palasyo? Anong pwedeng gawin kung gusto mong mag-focus? Pagkolekta ng basura, kailan pa nauso? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Ang sagot sa tanong tungkol sa weather forecast ay nasa kalangitan. Si Galileo, isang ancient scientist, ay gumagamit ng weather maps at kaalaman kung paano kumilos ang kalangitan para ma-predict ang weather. Magandang strategy ito pero hindi effective dahil sa pabago-bagong panahon. Bakit nga parang mas mainit ngayon? Mas umiinit na ang Earth dahil sa global warming. Mabilis nang magbago ang panahon at ang mga weather system ay hindi nagtutugma sa isa't isa. Paano makakasabay ang mga weather experts sa pabago-bagong panahon? Imbes na i-forecast ang weather, binabalita ito in real time. Habang ito ay nangyayari gamit ang mga ground radar, weather balloons, aircraft, satellites, ocean buoys, at madami pang iba. Ang mga scientists ay nakakagawa ng live 3D models ng weather sa pinagsama-samang data nito. Mahuhulaan niyo ba kung anong weather effect ang pinakamahirap pag-aralan? A. Temperature. B. Precipitation. Or C. Wind speed. Ang tamang sagot ay B. Precipitation. Mag-time travel muna tayo para makakita ng castles. Bakit ba tinayo ng mga tao yan? At sino ang mga unang tumira dyan? Ang castle ay ang pinakaligtas sa lugar na maaaring magprotekta sa mga nakatira dito. Kahit na kilala itong tirahan ng mga hari, ang totoong silbi nito ay protektahan ang mga taong bayan. Noong unang panahon, delikado tumira sa mga bayan na may mga pagala-galang bandido na nagnanakaw ng pagkain at ari-arian. Ang matibay na castle lang ang ligtas na lugar para sa mga tao. Nung lumawak na ang sinasakop ng Roman Empire, tumigil ng pagpagawa ng castles ang mga Romans para depensahan ang kanilang teritoryo. Noong taong 888, ang Carolingian Empire ay bumagsak sa France. Ang resulta, lahat ng mga nagmamay-ari ng lupa ay nagsimulang magtayo ng mga castles para protektahan ang kanilang mga ari-arian.
mas ligtas din tirahan ang mga stone castles laban sa bagyo, baha at sunog kumpara sa mga kahoy na bahay. Kung ligtas tirhan ng mga castles, bakit hindi ito tinatayo ngayon? Ang mga castles ay likas na matibay hanggang sa naimbento ang bagay na to. Mahuhulaan niyo ba kung ano? A. Catapults. B. Ladders. C. Gunpowder. Ang sagot ay C. Gunpowder. Gunpowder equals kanyon at ang mga kanyon ay napakalakas. Sapat na to para bumasag ng batong pader. Dahil nag-level up na ang weapons tulad nito na wala ng silbi ang mga castles. Balikan natin ang ancient practice na subok na sa matagal na panahon. Focus ang inyong atensyon para sa meditation. Sa meditation, dapat isang bagay lang ang iisipin mo. Halimbawa, focus ka lang sa iyong paghinga ng mabagal at tama. Yan ay isang central practice ng meditation. At isang magandang paraan para ma-relax tayo. Mukhang madali lang, no? Pero kaya nyo ba? Subukan natin. Ipikit ang mga mata at mag-focus sa inyong paghinga. Inhale, exhale. Na-relax ba kayo? Kumalma ba kayo? Ibig sabihin, tumalab sa inyo ang pag-meditate. Saan nga ba nagmula ang meditation? Ang unang record sa paggamit ng meditation ay sa India noong 1500 BCE. Kaya naniniwala ang mga historian na at least 1,500 years na itong ginagamit. 2,500 years ago, ang mga Taoists at Buddhists sa India ang nagsimulang ikalat ang practice ng meditation. Pero hindi natin alam kung sino o kanino talaga ito nagmula. Di nagtagal, marami ng relihiyon ang gumagamit ng meditation dahil sa benepisyo nito. Sa Hinduism, ang meditative practice na na-develop ay ang yoga. Ito ay series ng stretching at posing para ma-align ang mind and body. Sa Buddhism, marami ring meditation techniques tulad ng simpleng breathing exercises. Mahigit sa 50 methods ang Buddhism para ma-develop ang mindfulness. Habang ang iba ay may libo-libong visualization meditations kung saan may nilalarawan sa isip para makafocus. Samantala, sa Judaism, Christianity at Islam, ginagamit ang meditation kasabay ng dasal para mapag-isipan ang meaning of life. Sa modernong panahon, inuugnay sa personal health ang meditation. Madaming paraan para mag-meditate at kahit saglit mo tong gawin, ay may positibong epekto ito sa buhay mo. Nakakatulong ang meditation sa pagbawas sa stress, magkapagdesisyon at sa pagbawas ng mabigat na nararamdaman. Kapag stress tayo, apektado ang ating pagtulog, pagkain at pati sa pag-aalaga sa ating sarili. Nakakatulong ang meditation para mawala ang stress at makapag-focus tayo tuwing may challenges na dumadating. Nakakahaba din ng attention span ang meditation. Ngayon, digital age na, napakadaling ma-entertain. At ang resulta, nawawala ang kakayahan natin mag-focus sa mahabang oras. Tumataas ang kakayahan nating mag-focus tuwing nagme-meditate. Nakakatulong sa ating mental health. Alin dito ang benepisyo ng meditation? A. Increased memory. B. Improved sleep. Or C. Pain control. Trick question to dahil ang sagot ay all of the above. Mabuti para sa isip at katawan natin ang meditation. Kaya naman, madaling maintindihan kung bakit matagal na itong ginagawa ng marami. Bago nagkaroon ng public sanitation, problema ng mga tao ang basura. Yung ginagawa nila, madalas nakakadiri at nakakasira ng kalikasan. Sa ilang parte ng mundo, sa ilog lang tinatapon ang basura. Ew! Noong medieval times, tinatapon lang ang basura sa bintana. Yuck! 1920s nang simulan sa US ang paggamit ng garbage truck para kolektahin ang basura. Pero yung open-top trucks ay mabaho, kaya kailangan ng iba pang solution. Buti na lang dumating si George Dempster. Alam niyo ba kung ano naimbento niya? Ang dumpster. At sa sumunod na taon, naimbento ni Garwood Packer ang trash compactor. Ngayon, may epektibo ng paraan para dalhin ang maraming basura gamit ang closed truck palayo sa tirahan ng tao. Hindi lang garbage truck ang may gulong na ginagamit sa trash management.
beach cleaners, mga modified tractors, ito na kumukuha ng basura sa buhangin, at mga industrial pollution na inaalon kapag gabi. May dalawang magkaibang trabaho ang beach cleaners. Una ay drag mechanism. Isa itong malaking rake na hinihila sa likod nito. Yan pala yung gumagawa ng malalaking linya sa buhangin na madalas kong makita sa beach. Ang scoop mechanism naman ang dumadakot sa mga buhangin at kumukolekta sa mga bagay na hindi dapat kasama sa buhangin. Ang garbage scow ay isang barko na nagdadala ng basura sa ibabaw ng tubig. Sa mga syudad na napapalibutan ng tubig tulad ng New York City, ginagamit ang method na ito. Trash collection, isa sa pinaka-basic na serbisyong publiko. Pinapanatili nitong malinis at habitable ang syudad. Kaya sa susunod na makita nyo ang mga kolektor ng basura, sabihan nyo sila na, "Good job, guys!"